Kayo ngayon ay nakikinig sa Heartstrings on Air 101.5 FM sa Tinig ng Bayan Radio. Ang buhay natin ay puno ng sorpresa. Minsan, ikatutuwa natin, ngunit kadalasan ay ikalulungkot natin. Ngayon, ibabahagi ko ang isang kwento. Hindi lamang kwento ng isang anak, kundi kwento ng isang ama. Sa likod ng bawat ngiti ng isang anak, may isang amang tahimik na nagsasakripisyo. Isang amang handang magtiis ng gutom, pagod at sakit. Sila ang mga bayani na madalas ay nakakalimutang pasalamatan. Ngunit kailanman ay hindi tumigil magmahal. Ito ang kwento ng isang ama. Isang kwentong hindi kailanman malilimutan ng kanyang anak. Dear DJ Lena, sana po ay mabasa niyo ang kwento ng aking buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lara. Madalas kong naaalala ang mga gabing ganito. Umuulan, malamig, at kami lang ni Ama ang gising. Pagod na siya galing sa trabaho. Ngunit, sinisigurado niya pa rin nakakakain kami bago matulog. Anak, pasensya ka na. Sardinas lang ang ulam natin ngayon. Pero bukas bibili ako ng gulay. Alam kong paborito mo yun. Tay, huwag na po kayong magtrabaho bukas. Mataas po lagnat ninyo. Wala yan anak. Basta't mag-aral ka ng mabuti. At ayokong maranasan mo ang hirap ko. Kapag nakatapos ka na, sapat na sa akin yun. Hindi ko pa noon lubos maintindihan kung bakit kailangan niyang magsakripisyo ng ganoon. Akala ko normal lang. Pero ngayon, alam kong bawat ngiti niya ay may kasamang sakit at pagod. Lumipas ang mga taon. Sa tulong ng aking ama, nakapasok ako sa kolehiyo. Sa tuwing padadalhan niya ako ng pera, ay may kasama itong sulat. Palagi niyang sinasabi, "Kaya mo yan anak, huwag kang susuko." Tay, pasado po ako sa finals. Ilang buwan na lang, gagraduate na ako. Salamat sa Diyos anak. Ilang gabi hindi ako natulog sa construction. Pero sulit lahat yun. Makikita ko nang natutupad ang pangarap ko. Ang makita kang nakapagtapos. Hindi ko napansin na habang tumataas ang aking mga marka, ay unti-unti namang humihina si Ama. Hindi ko alam na ang bawat perang ipinapadala niya ay galing sa mga gabing halos hindi na siya makahinga sa pagod. Dumating ang araw ng aking tatapos. Bit-bit ko ang aking diploma at suot ko ang aking toga. Sa isip ko, si Ama ang una kong yayakapin. Inay, nasaan na po si Itay? Kanina ko pa po siyang hinihintay. Anak, kaninang umaga, bago ka umalis, hawak ng ama mo ang litrato mo. Nakangiti siya, pero hindi na siya nagising. Hindi ko man lang siya nayakap. Hindi ko man lang nasabing salamat. Lahat ng pagod niya, lahat ng sakripisyo, tinapos niya nang hindi man lang nasaksihan ang araw na pinakahihintay niyang makita. Ang makapagtapos ako, makuha ang aking diploma. Tuwing umuulan, ay naaalala ko si Ama. Ang amoy ng ulan, ang mga kalansing ng pinggan, ang bawat haplos ng kamay niyang pagod. Lahat iyon ay marka ng isang pag-ibig na hindi kailanman mapapantayan. Kung may oras pa kayo, iparamdam niyo ang iyong pagmamahal sa inyong ama. Dahil minsan, yan lang ang hinihintay nilang para maramdaman nilang sulit ang lahat ng kanilang sakripisyo. Mahal kong ama,
Maraming taon na ang lumipas, pero pakiramdam ko, kahapon lang nang hawakan mo ang kamay ko habang tinatahak natin ang hirap ng buhay. Hindi ko alam kung paano mo nagawang itago ang sakit, ang gutom at ang pagod para lang makita akong umingiti. Ngayon, isa na akong guro. Ang bawat batang tinuturuan ko ay parang ako noon, nangangarap. At sa bawat batang iyon, nakikita ko ang mukha mo. Kung naririnig mo ako ngayon, gusto kong malaman mo. Natupad ko na ang pangarap mo, Tay. Pero kahit anong tagumpay ang makamit ko, hindi ko pa rin matutumbasan ang pagmamahal at sakripisyong ibinigay mo. Salamat, Ama. Mahal na mahal kita. Ako si Lara at ito ang kwento ng aking buhay. Dito lamang sa Heartstrings on Air 101.5 FM sa Tinig ng Bayan Radio, kung saan bawat kwento na iyong buhay ay mahalaga. Hanggang sa muli, ako si DJ Lena, ang inyong kaagapay sa paghahatid ng mga kwentong hango sa totoong buhay, mga kwentong kapupulutan ng aral at nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa pakikinig.